Hello again to you, dear brothers and sisters. I am welcoming you again to this program. Jesus is coming very soon. So, I have discussed to you in my last vlogs about the foreknowledge of God. And I explained to you the meaning of the foreknowledge of God. Now, the subject or the lesson that I would like to share to you this moment is this question: why many people still do not believe the gospel of Christ? Kung bakit marami pang mga tao na hindi sila maniwala sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na sa buhay ng tao ay walang pinakaimportanteng bagay kundi ang kaligtasan ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Iyon ang pinakamahalaga. Maski man tayong mga tao ay marami sa atin na hindi aware sa bagay na ito. Pero sa salita ng Diyos ay pinapaalam sa atin na ito ang pinakaimportanteng kailangan ng isang tao, ang kanyang kaligtasan. Kaya't palagi nating minimension sa inyo ang John 3:16 na ito ang pinakapuso, pinakasentro ng salita ng Diyos, na sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin ay ibinigay niya ang kanyang anak upang kung sino man manganiwala sa kanya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat mga kapatid, alam nyo, ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi doon sa matatagpuan sa Mark chapter 8 verse 30, na sabi ng Panginoong Jesus, What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So, ito ang sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Ano daw ang makukuha ng isang tao? What shall it profit a man? Ano daw ang itong ganansya or gain ng isang tao? Ano ba ang makukuha niya sa kanyang buhay? Maski man makuha niya lahat ang mga kayamanan dito sa mundo. Sabi dito sa English, if he shall gain the whole world, mapasa kanya lahat ang bagay dito sa mundo, ang kayamanan, ang kasiyahan, ang pleasure, ang honor, ang fame, at ano-ano pang bagay na gusto ng isang tao na mamayroon sa kanya sa buhay na ito. Pero ang ating Panginoong Jesus ay sabi niya, ano ba? It is useless. Excuse me. Ibig sabihin, it is useless for a man to have all the things in this life, and yet he will lose his own soul. Yon ang ipinapahawatig ng ating Panginoong Jesus, na ang kaluluwa, ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay napaka-importante it is very important in the sight of God. So, yun ang pinapaintindi ng ating Panginoong Jesus dito sa salita niya. What shall it profit a man if he shall gain the whole world
and lost his own soul. Or what shall a man give in exchange for his soul? Ibig sabihin dito, walang tao na pwedeng makabay o makabili ng kanyang kaligtasan, maski man ikaw ay napakayaman na tao o ikaw ay napaka-famous na tao, hindi mo pwedeng bilhin ang kaligtasan ng Panginoon. So, dito sa subject na ito, gusto kong ipresenta sa iyo ang mga reasons kasi kung bakit ang tao ay ayaw niyang o hindi niya maintindihan ang tinuturo ng salita ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kaligtasan sapagkat sa mga rason na ito. At ang unang rason dito na gusto kong ipresenta sa inyo ay itong sabi dito, yung willful blindness of men. Itong willful blindness of men, sariling kinabulag ng isang tao ay ito ang magpapahamak ng buhay ng tao kung bakit ang isang tao ay hindi maliligtas. Now, gusto ko pong basahin sa inyo ng Romans chapter 1 verse 21 to 22. Sabi doon, because although they know God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their minds or thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Ano ang sinasabi dito? Ang mga tao, maski alam nila ang Diyos, sabi dito, maski alam nila ang Diyos at alam nila na may Diyos, sabi dito, hindi nila glorify, hindi nila pinuri siya bilang isang Diyos. O maski man lang sila ay thankful or may pagsasalamat sa Diyos. Kundi ano ang ginagawa ng mga tao? Sabi dito, they became futile in their minds. Ang mga kaisipan nila ay namansahan ng kagaguhan ng hindi magandang pag-iisip. At ang foolish nilang hearts, their foolish hearts ay sabi dito, were darkened. Na nadiliman ang puso nila na walang pagtitiwala sa Diyos ay sabi dito na diliman. At sa pagkadilim ng kanilang puso, sa kanilang isip ay sinasabi nilang sila ay marunong, sila ay matalino. Ngunit ang katotohanan pala ay sila ay naging mangmang. They became fools. So, ito ang isang dahilan kung bakit ibang mga tao ay hindi sila maniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ikalawa, sabi rito, this willful blindness of man was worsened by the devil or Satan. Itong willful blindness, itong sariling kinabulag ng tao ay sapagkat sa sarili nilang kinabulag ay mas lalong binulag ng dyablo. It is worsened by the devil. Mas lalong binulag ng dyablo
itong willful blindness ng tao upang ang tao ay mas lalong hindi niya maintindihan ang kagustuhan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin nito. So dito mababasa dito doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi doon, in whom the God of this world has blinded the minds of those who believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. So, ito ang ginagawa ng dyablo sa buhay ng tao. Sapagkat sa pinag-aaralan natin na ang tao kasi ay may free will, may free choice, at may free desire, ay binulag mismo ng tao ang kanyang kaisipan, itong sariling kinabulag. At sapagkat binulag niya mismo ang kanyang kaisipan, itong dyablo ay mas lalong binulag, mas lalong pina-worsen. He made worse yung kinabulag ng isang tao upang mas lalo nang mabulag ang isang tao para hindi niya maintindihan itong glorious gospel ng ating Panginoong Jesus. So sabi dito, ang dyablo, the God of this world, ibig sabihin si Satanas, ang dyablo, sapagkat siya ang sinasabi ng Biblia na God of this world, ay sabi dito, blinded the minds of those who believe not. Yung mga tao na hindi sila maniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ay mas lalong binulagan ni Satanas ang kanilang kaisipan upang, sabi nito, hindi magliwanag sa kanila itong glorious gospel ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, tingnan nyo dito, itong gospel ng ating Panginoong Jesus ay sinasabi dito, glorious. It is very glorious, meaning this good news of our Lord Jesus Christ ay walang katapat. It is the highest form of good news. It is a very glorious good news. Itong gospel ng ating Panginoon Jesus. Gospel ng ating Panginoon Jesus. Good news. Ano itong good news? Itong good news ay ito, Jesus died for our sins. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Kasalanan ng bawat isang tao na nilalang dito sa mundo. Sapagkat ano ang sabi ng Biblia, Romans 3:10-23, there is none righteous, no not one. All have sinned and come short of the glory of God. Yon ang sitwasyon ng buhay ng tao. Walang sinumang tao na walang kasalanan dito sa mundo. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya't sabi dito na itong good news ng ating Panginoong Jesus na siya lang ang makapagligtas sa buhay ng tao sapagkat siya ang namatay sa bawat isa sa atin. So, ito ang dahilan kung bakit ang tao ay hindi niya o ayaw niyang paniwalaan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating mga buhay, kung
ipagpatuloy natin na i-close ang ating kaisipan. Pagpatuloy natin, we continue closing our minds to the truth of the gospel. We close our minds to the preaching of the gospel or to what the truthfulness of the gospel. Makita natin dito na si Satanas ay mas lalong i-worsen ang pagkabulag natin sa ating kaisipan para hindi natin ma-understand o hindi natin maintindihan ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. So ito ang ginagawa ng dyablo. Kaya't mga kapatid, sa lahat sa atin ay ang right thing na ating gagawin sana ay kung marinig natin ang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, itong good news ng ating Panginoon Hesukristo, good news tungkol sa Kanya na siya ay namatay sa ating kasalanan. Wala nang ibang namatay sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, kailangan tayong maniwala kagad o kailangan tayong mag-repent kagad sa ating kasalanan o sa ating wicked ways or ating wrong ways at tayo na ay mag-respond sa kagustuhan ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay, ikatlong dahilan kung bakit ang mga tao ay mahirap silang maniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay ito. Sabi dito, it is the fear and the unwillingness to lay aside our sinful ways which are in contrary to the will of God, such as the works of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ang isang dahilan kung bakit ang tao ay hindi sila maniwala sa Panginoong Hesus ay dito, hindi sila willing na alisin sa kanilang buhay ang mga makasalanan na gawain. Ano ba itong mga kasalanan na gawain? Sabi dito, the works of the flesh, ang gawain ng anong flesh? Ang gawain ng lasag ng flesh na ito. Ang lust ng mata, yung gustong-gustong makikita ng mata. At ito, sabi dito, the pride of life. Sabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat, sabi niya, my brothers, love not the world, neither the things that are in the world. For the things that are in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but of the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Ito ang kamunduhan mga gawain dito sa mundo na gustong-gusto ng tao na gagawin. Ito nang sabi ng Biblia na makamundo. Sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. Itong lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ito ang makamundong gawain. Nasabi ng Bible na huwag nating mamahalin. In Revelation 21:8, sabi doon, the fearful, full, and unbelieving
shall have their parts in the lake of fire. Yung mga fearful at hindi sila maniwala, unbelieving, ibig sabihin fearful sila na alisin ang mga makamundong gawain nila. At sabi dito, sila ay unbelieving, hindi nila maniwala dahil sa kagustuhan ng makamundong buhay ay ayaw nilang maniniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ay sabi dito, the fearful and unbelieving shall have their parts in the lake of fire, which burns with fire and brimstone. Ito ang sabi ng salita ang salita ng Biblia dito sa Revelation 21:8. So, ibig sabihin, kailangan hindi tayo matakot na alisin ang mga makamundong gawain natin, at kailangan maalis iyong unbelief sa ating puso. Kailangan we have to have faith. Kailangan maniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan natin. So ito ang mga dahilan, mga kapatid, kung bakit ang mga tao ay ayaw nilang maniwala sa Diyos. At ikatlo o ikaapat ay sabi dito, disobedience and unbelief. Kung bakit ang tao ay hindi maligtas o ayaw na maligtas, sapagkat sila ay very disobedient at sila ay walang faith, wala silang tunay na paniniwala sa Diyos. Kaya't kung basahin nyo ang Biblia, ay sabi doon kung bakit ang mga Israelitas ay hindi sila mabigyan ng peaceful na kabuhayan doon sa lugar na lang Israel, kung bakit mas lalo na yung mga nanggaling sa Ehipto na kinuha ni Moses upang ipunta niya sa Kanaan, ay hindi sila nakapasok sa Kanaan. Yung mga anak lang nila sa kanyang paglalakbay, ibig sabihin sa in the wilderness, yung hindi nanggaling sa Egypt, yun lang ang mga tao na nakapunta sa land of Canaan o sa Israel. At ito may ibig sabihin sa mga tao na gusto ng Diyos na ang mga tao ay mailigtas tayo dito sa mundo at pupunta tayo sa langit o sa kaharian ng Diyos. Pero kung mayroon tayong unbelief sa ating puso, ay ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Bible sa mga children ng Israel, sabi doon, they could not enter in because of unbelief. Hindi sila nakapasok sa lugar ng Kanaan sapagkat dahil sa kanilang unbelief. Ganon din sa mga tao ngayon. Ang mga tao ay hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat sa rason na ito na disobedience in unbelief. Hindi nila maniwala sa mga bagay na kagustuhan ng Diyos. Alam nyo ba na ang definition ng faith ay ganito? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na pwedeng inherit o kunin ng mga maniwala sa ating Panginoong Yesus sa mga kalangitan na bagay, ay hindi natin makikita yung mga kalangitan na bagay, yung mga
Napakagandang bagay sa kaharian ng Diyos na walang maikumpara dito sa mundo. Hindi natin makikita yun. Pero ano ang kailangan natin? Kailangan nating maniwala sa mga bagay na yun na maski hindi makikita. Yon ang tunay na ibig sabihin ng faith, na kung tayo ay maniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ay mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan at tayo ay makipag-inherit sa kaharian ng Diyos. Kaya't sabi nga ng Bible doon sa Philippians chapter 3 verse 18, sabi doon, our citizenship is in heaven, not here on earth. So, sa lahat ng mga maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanilang citizenship ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa kalangitan. Iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, thank you very much. Sana ay pwedeng kung kayo man ay nagwa-watch sa vlog na ito, ay sana kung kayo ay isang anak ng Diyos, kayo ay naniwala na sa ating Panginoong Yesus, I am begging you and pleading you na please share also this message to your friends and to your loved ones and to anyone whom you want to share this message, so that all of us will come to know the truth, so that all of us may be saved in our Lord Jesus Christ. So thank you very much. I'm praying for you, and once again, God bless you.